Kamusta mga kaibigan? Ako si Ginang Sally Marie Correa, ang inyong masiglang tagapagkwento na magdadala sa atin sa isang kamangha-manghang pakikipagsapalaran. Handa na ba kayo para sa isang kwentong puno ng kulay, saya at mahahalagang aral? Habang naghahanda ang inyong imahinasyon, halina't ating damhin ang bawat eksena. Mula sa matatayog na bundok, misteryosong kagubatan, hanggang sa mga mahiwagang nilalang na magpapangiti sa inyo. Kaya't ihanda ang inyong mga sarili, mga bata, at mga bata sa puso. At sama-sama nating pasukin ang kaharian ng pantasya. Ang Palakang Pakalat-Kalat ni Roshan Emil Tuban. Talon dito, talon doon, saan man mapunta. Tumatalon ang palakang si Tukong. Saan na naman kaya ako mapapadpad? Tanong ni Tukong sa sarili na may kasamang puntong hininga. Walang naman akong nahanap ngayong araw. Napapagod na ako sa katatalon. Sigaw niya sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang tahanan kasi ni Tukong na water lily sa gilid ng sapa ay lumubog dala ng malakas na buhos ng ulan. Dahil dito, 3 araw nang naglalakbay, tumatalon ang kawawang palaka para makahanap ng bagong matitirahan. Isang tahanang hindi masisira, hindi mababagyo, at kung saan maipapahinga ang kanyang pagod na mga paa. Yaan ang hinahanap ni Tukong sa kanyang mahabang paglalakbay. Dala lamang ang ilang gamit na kanyang nasalba. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang nahanap kahit 3 araw na siyang patalon-talon kung saan-saan. Baka wala na talaga akong maging bahay. Paiyak na sabi ni Tukong na may luha sa mga mata at habang nakatingin sa malaking buwan. Matapos umupo sa isang bato na sa kanyang nahanap. Matutulog na dapat ang munting palaka sa malamig at matigas na bato matapos ayusin ang kanyang mga gamit. Noong siya ay may makita sa gilid ng kanyang mga mata habang papahiga. Ayos! May maliit na butas sa ilalim ng bato. Wika ng kanyang sarili habang nagpupunas ng luha. Matigas man ang lupa, hindi ako lalamigin ngayong gabi kapag dito ako natulog. Daling-daling tumalon si Tukong malapit sa maliit na butas. Ngunit hindi niya inaasahan na dahil sa taas ng kanyang pagtalon at kanyang pananabik ay lalong lumalim ang butas. Ayos! Mas malaki na ang matutulugan ko! Sigaw ni Tukong sa kanyang paglapad. Pasok sa kanya agad ang idea na kung paano pagagandahin at aayusin ang kanyang nahanap na butas. Plano na agad si Tukong ng mga isasabit na dekorasyon at ilalagay na muebles. Abot tinga ang ngiti ng palaka. Naisip niya ang butas na kanyang magiging tahanan habang buhay. Maraming salamat, Ginoong Palaka! May sumigaw mula sa malaking butas. Gawa ng pagtalon ni Tukong. Gulat! Sinigaw ni Tukong, "Sino kayo?" Mula sa butas ay lumabas ang isang batalyong mga itim na langgam. Maririnig ang klik, klik, klik ng kanilang mga bibig at tila nagpapahayag ng saya at pananabik. Sa harap nilang lahat ay isang napakalaking langgam na halos doble ang tangkad kay Tukong at nakatingin diretso sa kanyang muka. Biglang napulog ang palaka sa takot. Napansin niya ang 2 matatalas na ngipin ng langgam, pati na rin ang malaking pangangatawan nito kumpara sa iba.
Napaisip si Tukong kung ito na ba ang kanyang magiging huling araw sa mundo. Walang bahay, walang tulog. Pumikit na labang si Tukong para tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit nagulat siya na maramdaman niya ang yakap ng mga maninipis ngunit matitigas na mga kamay ng malaking langgam sa kanyang katawan. Maraming salamat, Palakang, di namin alam ang pangalan. Ipinahayag ng pinunong langgam. Ako si Hantik. Maraming salamat sa pagligtas sa amin. Maaari ba naming malaman ang pangalan ng aming tagapagligtas? Sabi ng malaking langgam, habang hinihigpitan nito ang kanyang yapak. Maraming salamat, Ginoong Palaka! Ano ang iyong pangalan? Malakas na sinabi ng ilang langgam sa kanyang likuran, kasama ang mabilis na tunog ng kanilang mga bibig na nagpapapahayag ng kagalakan. Ang ngalan ko'y Tukong, ngunit pagligtas? Paano kayo niligtas? Tatakang tanong ni Tukong sa kanilang pinunong nakayakap pa rin sa kanya ng mahigpit. Hindi mo ba alam, aming tagapagligtas, ang butas na ito, ang daanan ng aming lungga. 3 araw na kami nga hindi nakakalabas dala ng pagguho ng lupa tulad ng malakas na bagyo. Anong magagawa namin para maibalik ang napakalaking tulong na ito, aming tagapaglaya? Wala kaming masyadong maibibigay sapagkat ubos na ang mga naimbak namin pagkain at itatayo pa namin muli ang aming lungga. Ngunit gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sinabi ng malaking pinuno na may malamyang antena na tila ba nahihiya na sa kalagayan ng kanyang pinamumunuan. Hindi na, sabi ni Tuong kay Hantik. Ayokong makaabala sa inyo. Mabuti pa ay tumulong na lang ako sa inyo ng ilang araw upang maayos niyo muli ang inyong tahanan. Lahat naman tayo dito ay naapektuhan ng bagyo. Ganito na lang, bigyan niyo na lang ako ng matutulugan at tutulungan ko kayo na magpatayo muli ng inyong tahanan. Wika ng palaka sa lupon ng mga itim na langgam na nagbigay ng taos-pusong pasasalamat. At ganoon na nga ang nangyari. Sa 2 araw ay nanirahan si Tukong sa lungga ng mga itim na langgam at tumulong sa kanilang pagbangon mula sa nangyari. Maraming relasyon ng pagkakaibigan ang nabuo, lalo na sa pagitan ni Tukong at Hantik na naging mabuting magkaibigan na kapatid ang turing sa isa't isa. Ngunit sa 2 araw na nanirahan doon si Tukong, ay naisip niya na hindi pa rin iyon ang tahanang kanyang pinapangarap. Masaya man siya at pinupuri, ay hindi pa rin nawawala ang butas sa kanyang dibdib na mapupuno lamang ng tahanang matatawag niya sa kanya. Sa kanyang huling araw, sa lungga ay niyakap muli ni Hantik si Tukong. Matuturing mo na pangalawang tahanan ang aming lungga, aming kaibigan. Kumuhuman ang tahanan, ang tunog ng mga paa at bibig ng mga langgam ay tumatak kay Tukong at pinaalala sa kanya na lahat ay malalampasan. At iyon na nga, matapos ang 2 nakakapagod ngunit masasayang mga araw, ay nagpaalam na si Tukong sa kanyang mga bagong kaibigan at sinimulan niya muli ang kanyang paglalakbay. Hay naku, saan na naman kaya ako mapapadpad sa araw na ito? Tanong ng palaka sa sarili habang naglalakad naman ngayon sa ilalim ng mainit na sinag ng araw.
Nakasukbit sa kanyang likod ang isang maliit na supot na may lamang ilang pirasong pagkain at kakaunting tubig na malapit na niyang maubos. Mukhang mauna pa akong maluto sa init ng araw na ito, reklamo ni Tuok sa kawalan habang pinupunasan ang tumatagaktak na pawis sa kanyang mukha. Iinumin na sana ni Tukong ang natitirang tubig sa kanyang binaon mula sa lungga ng mga langgam. Ngunit siya ay may nakita sa himpapawid na biglang bumaksak sa di kalayuan. Rinig sa buong paligid ang tunog ng pagbaksak ng lumilipad na bagay na nakita ni Tukong. Naku! Ano yun? Sigaw ng palaka sa kanyang sarili. Dali-daling tumalon si Tukong sa direksyon ng bumaksak na bagay. Sa bilis ng taas ng kanyang mga talon, ay tila ba nakalimutan na ng palaka ang kapaguran mula sa matinding init. Tak! 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 Walang tigil ang tunog ng mga paa ng palaka hanggang maabot niya ang lugar ng pagbaksak. Sa kanyang harap ay nakita niya ang isang ibong maya. Ito pala ang nakita niyang lumilipad kani-kanina lamang. Nakita niya ang nanghihinang maya na nakalumpasay at nahihirapang huminga. Maputla ang itsura ng ibon at ilan sa mga balahibo nito ay tila nasindihan ng apoy dahil sa matinding init ng araw. Tulong! Tulong! Mahinang binubulong ng ibon nang makita ang palaka. Tulungan mo ako! Ayos ka lang ba? Daling-daling lumapit si Tukong at tinipid ang nanghihinang ibon. Tulong! May ibong kailangan ng tulong dito! Sigaw niya, ngunit walang nakakarinig. Naalala bigla ng palaka ang kanyang sukbit na supot at mabilis ang inilabas ang kanyang natitirang tubig. Heto, uminom ka ng dahan-dahan. Sinasabi niya sa ibon habang itinataas ang ulo nito. Init na init din naman si Tukong sa panahon. Ay tinulungan niya pa rin ang bumaksak na maya. Huwag mo munang piliting makagalaw, sinabi niya na may pag-alala sa ibon. Pinasan niya ang pakpak ng ibon sa kanyang likod at inalalayan niya ito patungo sa ilalim ng malaking puno na nakita niya sa kalayuan. Hay! Ang bigat naman nito! Nanghihina na rin ako dahil sa init. Inisip niya sa kanyang sarili habang hinihila ang ibon. Pagod man at paubos na rin ang pagkain, pinasan pa rin ni Tukong ang kawawang ibon hanggang sila ay makarating sa ilalim ng puno kung saan isinandal niya ang maya sa isang lapit na ugat. Oh! Sinabi niya sabay punas ng pawis sa noo. Buti naman at hindi ganoong kainit dito. Matapos ang ilang minuto, ay bumalik ang bumagsak na ibon sa kanyang wisyo. Halatamang pagod ito, ngunit makikita bumabalik na ang kulay sa mukha ng maya. Ha! Narinig ni Tukong mula sa ibon na tila ba hinahabol ng hininga ito. Ha! Sino ka? Nasaan ako? Tinanong ng ibon na may halatang kalituhan sa mukha. Ha! Mabuti, gising ka na! Ayos ka lang ba? Ako ang palakang si Tukong. Anong pangalan mo? Saad ni Tukong. Nahihilo pa rin ako. Ang ngalan ko? Ang ngalan ko'y Munya. Pero, anong nangyari ba sa akin? Nasaan ako? Tinanong muli ng ibon kay Tukong. Nakita ko lang kanina na ikaw ay lumilipad. Sinabi niya kay Munya. Bigla ka na lang. Akong nagulat nung
Nung makita ko na ikay biglang bumagsak sa di kalayuan. Nakita kitang nanghihina at namumutla. Kaya, dinala kita sa lilim. Natatandaan ko na. Lumilipad ako para maghanap ng matibay na kahoy para sa aking magiging panibagong pugad. Nasira kasi ang aking tahanan dahil sa malakas na ulan. Ilang araw na ang nakalilipas. Malungkot na sinabi ng Maya matapos matandaan ang naranasang bagyo. Natatandaan ko na malayo na ang aking napadpad dahil karamihan sa mga nakita kong kahoy ay basa at malambot. Dala ng bagyo. Masyado na siguro akong napagod, kalilipad, at hindi napansin na ganito ang kalagayan ko. Sinambit ng ibon habang tinitingnan ang kanyang mga pakpak na tila ba sinindihan. Pareho pala tayong nawala ng tahanan dahil sa bagyo. Wika ni Tukong kay Munya. Kaya din ako naglalakbay ngayon ay para maghanap ng panibagong matitirahan. Nakakapagod talaga ang bumangon kapag ika'y biglang bumagsak. Sinabi ni Munya na siyang sinang-ayunan ng palaka. Nanahimik ang dalawa ng ilang minuto dahil sa sadyang kapaguran. At dahil na rin sa bumabalik na ang alaala ng kanilang mga nasirang bahay. Tahimik na nagpapahinga ang dalawa hanggang si Tukong ay biglang nagsalita. Matapos makita ang isang maliit na sanga na nahulog mula sa punong kanilang sinisilungan. Ngayon ko lang napansin pero hindi basa ang sanga ng punong ito. Maaaring ito na ang pagkuhaan mo ng iyong mga kinakailangang materyales. Pinagmasdan ni Munya ang mga sanga at dahon na humaharang sa kanila mula sa matinding init. Gamit rin ang kanyang mga pakpak ay kinapa niya ang ugat na kanyang sinasandalan. Oo nga, magagamit ko ang mga sanga at dahon ng punong ito. Winika ng ibon na may masayang muka at kasamang paggalaw ng mga pakpak. Ngunit matapos ang ilang segundo ay bumalik ang kalugmukan sa muka ng nahulog na Maya. Ngunit paano ko dadalhin ang mga ito? Masakit pa rin ang aking mga pakpak at nanghihina pa ang aking katawan. Sinabi ni Munya sa palaka. Sige, Sabi naman ito, ako na muna ang mangangalap at mangongolekta ng mga bagay na iyong kailangan. upang sa gayon, sa panahong malakas ka na muli, at kailangan mo na lang ito dalhin pauwi sa iyong dating tahanan. Nagulat ang kawawang Maya sa proposisyon ng palakang nagligtas sa kanya. Napakalaki na ang naitulong mo sa akin, Tukong. Huwag na lamang. Sapat na niligtas mo ako sa tiyak na kamatayan at binigyan pa ng iyong dalang tubig. Sino pa ba tayong magtutulungan? Estranghero man tayo sa isa't isa, ay pareho tayo na may hinaharap. Walang aring lang sinabi ni Tukong, sabay sa pag-abot ng pagkain na sa nasaktang Maya na siyang tinanggap naman ito. O siya, na, dito ka na lamang ha. At gano'n na nga, sa loob ng 3 araw na nagpapagaling at nagpapahinga ang ibon, ay nangongolekta ang palakang si Tukong ng mga kagamitan para sa gagawing bahay ng ibon. Bawat umaga ay nagtatrabaho ang palaka, habang gabi naman ay pinaghahatian nila ang nalalaglag na bunga ng puno at pinag-uusapan ang kanilang mga napagdaanan sa kanilang paglalakbay. Sa ilalim
ilalim ng lilim ng puno ay nabuo ang pagkakaibigan ng dalawang magkaibang mga hayop. Isang lumilipad ng malaya sa ere at isang kay taas ng talon sa anumang lugar na puntahan nito. Sa ika-4 na araw ay naghanda ng umalis si Munya matapos itong gumaling. Habang binabalot nilang dalawa ang mga maliliit na piraso ng kahoy sa mga dahon, ay nagtanong ang Maya kay Tukong. Gusto mo bang sumama sa akin, Tukong? Siguro naman ay magkakasya tayo sa bagong pugad na aking gagawin. Napatigil ang palaka sa pagbabalot at napaisip. Saglit ngunit nagsalita na rin naman ito. Sapat na, nakatulong ako sa iyo, Munya. Hindi ko inaasahang bumalik ito sa akin. Gusto ko lamang tumulong dahil alam kong kaya kong makatulong at tayong dalawa ay may pinagdadaanan. Naluha ang Maya sa kabaitan ng palaka. Kaya bigla niya itong niyakap gamit ang kanyang mga pakpak na siyang ibinalik din ni Tukong sa pagyakap din sa Mayang kanyang naging kasama at kaibigan. Matapos ang lahat, ay umalis na si Munya patungo sa kanyang tahanan upang itayo ito muli. Rinig sa paligid ang mga pakpak nitong bumaksak minsan ay tataas pa rin. At sa gayon, pinagpatuloy ng palaka ang kanyang mahabang paglalakbay. Sa bawat lugar na kanyang talunan, sa kung anong sitwasyon man siya nasaan, si Tukong ay patuloy pa rin na tumutulong sa lahat ng kanyang mga nadadaanan. Mula sa mga bubuyog na ang reyna ay tiningay ng bagyo hanggang sa batang usa na nalaglag ng puno sa paa, lahat ng mga ito at marami ng iba ang kanyang tinulungan sa habang naging paglalakbay. Usap-usapan na ang lahat ang isang magiting na palaka. Ani ng marami ay bigla mo lang makikita ang isang palaka sa oras ng iyong kahirapan na tila ba anghel ay inaabot ang kanyang kamay sa iyo at nagpapakilala bilang Tukong. Kahit ganun pa man na ang reputasyon ni Tukong ay hindi pa rin nakakahanap ng tahanan, matatawag na sa kanya. Isang buwan ng pakalat-kalat ang palaka, ngunit hindi pa rin natatapos ang paghahanap niya. Marami mang natulungan na iba para sa sarili niya ay siya'y walang magawa. Pagod na ako, sinigaw ni Tukong sa gitna ng kagubatan. Sa isang buwang paglalakbay ay hindi pa rin siya makahanap ng sariling tahanan. Gusto ko lang naman ng maayos na tirahan. Masama ba ang mangarap? Wigahan niya sa sarili na tila ba susuko na dahil sa pagod. Nagsimula nang lumuha ang mga mata ni Tukong. Pagod na ako. Sana ko matutulog kung saan hanggang kailan pa ba ako maglalakbay. Wika niya na parang batang umiiyak dahil ito'y naliligaw. Malayo man ang mga narating, sadyang napasuko na lang ang palaka sa kanyang sitwasyon. Habang umiiyak, ay may narinig na kakaibang tunog si Tukong sa itaas. Whoosh! 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 Narinig ng umiiyak na palaka ang tunog ng pakpak ng isang ibon, kaya tumingala ito. Sa una, ay hindi siya makakita ng maayos dahil sa mga luha sa kanyang mga mata at sa sinag ng araw. Ngunit nagsalita ang lumilipad na ibon. Tukong! Tukong! Halina! Sumakay ka sa akin! Bilis! Ang ibon pala ay ang kaibigan niyang si Munya.
Nagulat ang palaka sa biglang pagdating ng Maya. Ha? Munya! Bakit ka nandito? Tinanong ng palaka habang pinupunasan ang kanyang luha dahil sa hiya dala ng biglaang pagdating ng isang kakilala. Basta, sagot ng ibon. Tara na, sumakay ka na. Bilis na. Nagsenyas ang ibon gamit ang pakpak. At sumakay na ang palaka sa kanyang likod. Kulat pa rin si Tukong sa mga nangyayari, ngunit sinunod niya ang sabi ng kaibigan. Dali-dali siyang umangkas sa likod ng Maya. Naagara namang lumipad papataas. Takang-taka si Tukong, dali ng mga pangyayari. Ngunit lahat ng kanyang iniisip ay nawala nung kanyang makita ang kalangitan habang sila ay lumilipad. Kay ganda naman! Sinabi niya bago makatulog sa likod ni Munya. Sa loob ng ilang araw, ngayon lamang nakatulog ng maayos ang palaka. Maririnig lamang sa buong paglaklakbay ay ang paggalaw ng mga pakpakan at ang hilig ng isang pagod na palaka. Matapos ang ilang oras, ay nagising na si Tukong at napansin na silang dalawa ay papunta sa direksyon ng kanyang dating tahanan. Bakit tayo nandito? Gulat ng tanong ng kagigising lamang na palaka sa ibon. Wala pa akong nahahanap na bagong bahay. Wala akong babalikan dito. Hindi umiimik ang ibon at dinala na lamang ang palaka pababa muli sa lugar ng kanyang dating tahanan. Ano ba, Munya? Bakit mo ako Ha? Nagtatanong sana muli si Tukong sa kaibigang Maya habang pababa sa likod nito. Ngunit siya ay nabigla sa nahagilap ng kanyang mga mata. Natulala si Tukong nang makita niya sa gilid ng sapa ang isang mataas na bahay gawa sa kahoy na mayroong bubong na yari sa mga dahon at lilipad. Ang bahay rin ay suportado ng mga malalaking sanga na iniangat ang bahay. Mainam para sa mga panahong maulan at may baha. Magsasalita na sana si Tukong, ngunit siya ay mas nagulat sa kanyang nakita matapos lumingon muli kay Munya. Sa likod ng palaka ay ang lahat ng kanyang mga natulungan at naging kasama sa kanyang paglalakbay. Kasama si Munya, ang langgam na si Antik at ang mga pinamumunuan nito. Dagdag pa sa kanila ay ang kanyang mga natulungang bubuyog, buhat ang kanilang reyna, batang usa, na kasama na ngayon ang ina, at kay dami-dami pang hayop na kanyang nabigyan ng tulong. Sabay-sabay na nagsalita ang lupon ng mga hayop. Maraming salamat, Tukong! Masayang nilang sigaw. Lumapit si Antik kay Tukong at binigyan ito ng napakalaki at napakahigpit na yakap. Nabigla ka ba? Tinanong ng langgam. Lahat kami dito ay natulungan mo, Tukong. Wala ka mang responsibilidad sa amin, ay tumutulong ka pa rin. Maraming salamat sa iyo. Lumapit din sa tulala pa ring palaka ang mayang si Munya. Oo nga, Tukong. Kay dami namin na iyong natulungan. Matapos mo akong tulungan, ay patuloy kong naririnig ang mga kwento tungkol sa iyo. Kaya naman ay kinausap ko ang lahat ng natulungan mo at inihanda namin ang sorpresang ito para sa iyo. Maraming salamat, Tukong! Niyakap din ng Maya ang palakang wala pa ring masabi. Nagsilapitan na rin ang iba pang mga hayop at niyakap si Tukong. Lahat sila puno ng respeto at taus-pusong pagpapasalamat sa palakang hindi sila iniwan at walang alinlangan na tumulong sa kanila.
Mahirap man ang naging paglalakbay, malayo man ang napadpad, hindi naging para sa wala ang paglalakbay ni Tukong. Nasira man ang kanyang tahanan, hindi maikakaila na siya ngayon ay mayroon ng bahay na hindi masisira at binuo gamit ang pagmamahal sa kapwa. Ang tahanan pala ay hindi kailangang palaging pisikal o nahahawakan. Ang tahanan din pala ay ang mga taong nandyan para sa iyo. Mga matitigas na haligi at pader na hindi babaksak sa anumang baha o delubyo. Salamat! Salamat! At nakauwi na ako! Bulong ni Tukong sa sarili. Matapos niyang yakapin ang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat! Sigaw ni Tukong sa lahat ng nakakarinig bago tumalon ng kay taas dahil sa saksayang naramdaman. Kailangan wala nang maging palakang pakalat-kalat habang may katulad ni Tukong sa kanilang lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Napakaganda ng samahan nila, hindi ba mga bata? Maraming salamat sa pakikinig at pagtutok kay Tukong at sa kanyang kamanghamanghang kwento. Ngayon, bit-bit ninyo ang kwentong puno ng saya, hiwaga. Sana'y maitanim sa inyong puso ang saya at kabutihang hatid nito. Tandaan, kahit lumipas na ang mga huling salita, ang imahinasyon ay patuloy na lalaro. At kung nais ninyong marinig ang panibagong pakipagsapalaran, huwag kayong mag-atubiling bumalik. Baka tayo na ang susunod na bida sa ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan, hanggang sa susunod na kwento, mananatiling masigla, malikhain, masaya ang mga bata. Ako ang inyong tagapagkwento, Ginang Sally Marie Correa. Paalam!